Nag-renew ako guys ng contract sa amo ko. Bali, pangatlong amo ko na to dito sa Hong Kong. At yung pangalawang kontrata ko na sa kanila. Matatapos ako sa December. Bakit ako nag-renew ng kontrata, ng contract ko? Nag-renew ako kasi okay naman yung amo ko. Isa lang yung alaga ko. May time din akong mag-vlog every Sunday kasi pinapalabas ako every Sunday. Okay yung amo ko about sa pagkain. Okay naman ako sa pagkain. Yung pinuprovide nila na food ko, okay naman. Yung pakikitungo nila sa akin, okay naman. Siyempre normal din sa mga employer minsan nag-i-strict sila. Okay lang yun sa akin. Basta okay yung pakikitungo nila sa akin. Pagdating naman sa kung yung may mga bisita sila, pagdating sa pagtrato sa akin, okay naman, sinasabay naman nila ako sa pagkain. In short, komportable ako sa kanila. So nag-renew ako ng kontrata. May second contract sa kanila. Pag mag-renew kasi ng kontrata dito, pag matapos ka ng 2 years mo, pwede kang mag-renew, pwede kang hindi mag-renew. So pag-isipan mo yung mabuti. Kung hindi ka komportable sa kanila, hindi maganda yung pakikitungo nila sa'yo, at nahihirapan ka sa trabaho mo, pwede kang mag-renew. Pero kailangan mo rin, pwede kang hindi mag-renew, pero isipin mo rin yung consequences na mangyayari pag hindi ka nag-renew. Maaaring mas mabait sa kanila yung magiging amo mo, maaring mas worse sa kanila yung magiging amo mo. So mag-expect ka na, i-expect mo na yan, or maaring suswertehin ka na sa susunod. Basta importante matapos mo yung kontrata mo, makakapili ka ng magiging prospect employer mo next. So yun yung pinaka-importante guys, kasi pag hindi ka natapos ng kontrata mo, dalawa lang yan, magiging mababad record ka, at hindi ka masyadong makapagpili ng magandang employer. Kasi ang alam ko, pag break contract, kung saan lang yung available na break contract or terminated, kung saan lang yung available na employer, mag-go ka na lang kasi yung record mo is break or terminated. Samantalang kung finish contract ka, ikaw yung mamimili sa lahat ng mag-hired sa'yo, lahat ng interviews mo, ikaw mamimili kung saan, alin dyan ang gusto mo. Nakakapamili naman siguro yung mga break at terminated, pero kasi yung time nila guys, wala na silang masyadong time para sa mga interviews at saka sa mga sa waiting. So kailangan nilang magmadali na kung sino lang yung available na employer. Yun, after nyo talaga na matapos yung kontrata nyo sa magiging employer nyo, kahit ano pa man yan sila. Pero syempre, nyo rin na safe kayo sa kanila, nyo rin na basta pinapasahod lang kayo ng tama, hindi kayo ginugutom, at saka hindi kayo sinasaktan. Tiisin na lang guys, tiis, tiyaga-tiyaga, at mag-pray lang na makakasurvive kayo sa kanila. Yung best revenge nyo lang sa kanila is hindi na kayo magre-renew ng contract kung ganyan naman sila sa iyo. I-share ko yung yung kakilala ng friend ko, dumating dito, na-terminate agad. Hindi siya na-terminate, siya ang nag-break kasi hindi na sila magkasundo ng amo niya nung pumunta siya dito. May mga na sila, may mga gap na sila, may mga siguro pagdating niya dito hindi na siya nagustuhan ng amo niya. So nung nagsagutan sila, parang siya ng amo niya na parang yung siya na amo niya na mag-break ka na ng contract, mag-break ka na ganon, maraming sinabi. So siya naman, siguro sa dala ng emotion niya, nag-break siya agad-agad. Hindi ko alam kung naisip niya ba yun or na pag siya ang nag-break, siya ang magbabayad sa amo niya, sana hinintay niya na siya ang i-terminate ng amo niya. So yun din yung iba na nagpapadala sa emosyon agad-agad, nagdidesisyon na
nagdidesisyon agad na ay may consequence pala pag agad-agad ako mag-break, walang notice na kailangan ko magbayad kailangan niya magbayad ng amount ng sahod niya 1 month sa amo niya kasi siya ang nag-break. So hindi na siya babayaran ng hindi na siya babayaran, siya pang babayad sa amo niya. Yung babayad lang na amo niya yung ano niya, yung ticket yung sahod niya sa araw ng pinagtrabaho niya, bibigyan lang siya ng ticket pauwi. Yun lang yun ang makukuha niya kasi siyang nag-break. Early pa lang pinrases na para before ma-end yung contract ko, tapos na siya. So nag-start kami ng pag-process 2 months before yung ma-expire yung contract ko. Kasi kahit mag-online ka, personal ka talagang pumunta dun sa immigration na ipasa yung mga original na documents, pakita. Before mag 1 month, nakalabas na siya sa immigration. So pumunta na akong afternoon, nagpa-book ako ng appointment sa Philippine Consulate. Ako yung pumunta naman. Dinala ko na yung mga requirements para sa renewal. Hindi nila i-entertain pag wala kang appointment dun sa Philippine Consulate. So before ka pumunta doon, kailangan mong magpa-book ng appointment online. Ituturo ko sa inyo kung paano. I-search mo lang guys sa browser or Google. I-search mo lang yung mwohk/ph.com. I-search mo yon, lalabas yung Migrant Workers Office. Ilalagay ko dyan sa screen kung saan yung itatap nyo. Tapos itap nyo yan, doon na kayo, direct na kayo doon. Mababasa nyo doon yung mga, kung magkano yung babayaran, mababasa nyo doon kung ano yung mga dapat dalhin. I-share ko na lang din, kung ilalagay ko din yan dyan sa screen kung ano yung mga requirements na dadalhin. Kasi yan yung mga dinala ko doon yung time na yon, at saka nakasulat mismo doon. Tapos kailangan nyo guys na i-download yung apps nila. Apps ba yan? Website ang tawag dyan. Kailangan nyo yun i-download. Ilalagay ko na rin dyan sa screen para pagdating nyo doon, kung mahina ang internet nyo, is downloaded na sa cellphone nyo. Karamihan naman doon naka-download lang. Sila na ang nagbigay ng password kasi bagong website ata yun. So yung karamihan, wala akong may nakita doon na naka login. Lahat binigyan ng sarili nilang password. Ang i-prepare mo lang yung email address mo, yung active mo na email address, tapos isulat mo lang doon sa paper, tapos bibigyan ka na ng password. Mayroon doon na mga dumadating na hindi sila nakapabook, so hindi sila in-entertain. Sinabihan na, yung nakapila naman kami lahat na yung mga hindi pa nakabook, wag nang pumila kasi pag walang appointment hindi daw i-entertain, sabi. So mayroon doon nakadikit sa likod sa may wall nila yung mga requirements, saka may QR code din doon na pag ayaw mo na siyang i-search sa Google, direct ka na doon sa mismo sa link sa may website nila. So i-scan mo lang yung sa cellphone mo. Paano mag-scan? Open mo lang yung camera mo, tapos itutok mo lang siya doon sa cellphone mo, itutok mo siya na parang magpi-picture ka lang, tapos automatic lalabas yung link. So itap mo yun, direct ka doon sa may website nila. Yun siya. Kasi karamihan na dito gumagamit na ng QR code. Kahit nga yung sa alaga ko, yung mga sa homework nila, dyan ko rin natutunan yan kung paano gamitin. Kasi may mga dumadating doon na hindi nila alam paano i-scan yung QR code. Doon ko rin yan natutunan sa mga homework ng alaga ko. Kasi gumagamit na sila ng QR code, barcode, tawag doon, na i-scan mo lang is
andun na maririnig mo na yung maririnig o mapapanood mo na yung naka-state doon. Basta guys, ayan, tingnan nyo lang dyan sa screen, ilalagay ko yan dyan lahat ng information, lahat ng requirements pag mag-renew ka ng contract, tsaka paano magpabook. Mainit na dito guys, so tatapusin na natin tong video na to. So, please share this video sa mga alam yung makakatulong para sa kanila. Thank you. Paki-subscribe na rin ako guys, Shell Wonder Vlog. Click na lang din ng notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Bye bye guys, tara sa Hong Kong. Bye bye, thank you.